po tayo sa ating pinakahihintay-hintay na episode. ang ang impormasyong pangkalusugan. At maraming maraming salamat at medyo na nag-intay kayo ng konti pero ang importante nandito na po kami. Medyo wala lang yung aming kasi ginogol nila yung 300 first time visitors. At maraming maraming salamat at pabatiin ko na muna ang ating guest speaker, Ma'am Eugene Mendoza. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Sana po ay nasa perfect o malakas at malusog na pangangatawan po kayo ngayon habang nakikinig po kayo sa impormasyong pangkalusugan. At kahit dadalawa po kami ni Ma'am Julie dito ay wala po yung pogi naming kasama po dito. Pinaka-poging host po dito. Meron po siyang mas importanteng lakad po ngayon para sa gawain ng Panginoon. So, enjoy lang po kayo. Sabi ko nga po, kung meron po kayong mga katanungan, ay magtanong lang po kayo. Matalas pa ang mata ni Ma'am Julie na magbasa. O sige, maraming salamat. Sinabi mo naman yung wala yung pogi dito. May pinalit naman ng Panginoon, dalawa. Ma'am Rumir. Sir Rumir, saka si Sir John Kilayko. Good morning po sa inyo lahat. At si Ma'am Manalang, andito. Ma'am Leonor. At sino pa? Anyway, batiin natin yung mga nandito sa aking cellphone. Pasensya na kayo kasi minsan nandito kayo. Yung iba nandun kay Conrad o kaya nandun kay... Namimili po kasi itong cellphone ko kung sino lang ang babatiin. Nangunguna dito si Ma'am Vivian Tandoy. Hello, ma'am. Ang layo-layo pa Good nito. morning po. Oo. Ma'am Gemma Krampatanta. Hello, Ma'am Gem. At Joji Lacson. At Ma'am Mirna Alanige. Puro Gemma na to. Ma'am Helen Kapundan. Hello, Ma'am Helen. At Si Ma'am Cecil Lampig. sige. Si Ma'am Cecil Lampig, Ma'am Linda Quiñones. Yung inaanak mo, wala? Wala. Yung Cyril? Wala. Busy? Oo. Si Ma'am Mayet Regaspi. Oo. Si Ma'am Leonor. Sino pa? Si Jeffrey na ano mo na? si Sir Jeffrey Onsat. Si Sir Rodrigo Abaracoso. Good morning po. Sino pa? Wala na? Si Ma'am Merly ng Kill. Okay. Ma'am Belia Quiñones. Quiñones. Si Ma'am Estela Eslawan. Oo. Ayun. Yan, magandang umaga po sa inyo pong At lahat. syempre, batiin na rin natin ang mga taga North, South, East, and West corners ng ating simbahan. At syempre, pinabati ko rin ang mga nagwagwapuhang mga area leaders, pinamumunuan ng bumababa na mula sa langit, Sir Maki Laurena. At aming area leader, ang Southeast family. Oo, at ang aming leader, Sir Gerard Espiritu, ng Central South family. At batiin ko na rin yung mga sponsors natin. Ay, sige. Oo, ang Hairmade Salon, Rollins Marketplace. Oo, Mark. At Sir Joji Lacson, Rhea Espiritu, Genesis Castillo, yung may mga Josephine Negado at Ma'am Mayet Regaspi. Yung kanyang Fresh Eggs. Fresh Eggs. Oo. At kung may gusto din po kayong dito, nyo lang, unless na approve po sa amin. Ano pa? Parang gusto ko lang ding pag-pray natin na maging successful ang ating Old-Fashioned Baptist Revival next na po yan, Tuesday. At
mag-invite na tayo ng marami. At ako ay natutuwa dahil parang darating ang aking mga apo. Mga Wow. um, sana payagan ni Pastor RJ. At Isabay na lang niya. isabay ni Pastor RJ. Pero kung gusto ding mag-bus, padadalan ko ng pang-bus. Makarating lang. Anyway, ano ba? Para ako na Ano? ano pa ba? Naku. Mag-ano na tayo. Oo, umpisa na tayo kasi we have a limited time today. limited time na at meron tayong darating na bisita. At kaya maghintay kayo doon sa The Baptist Lands kasi may ano tayo doon, Sige. bisita daw. Yan lang po, maraming salamat at Ma'am Eugene, take it away. Maraming salamat po sa 19 million viewers. Sana ay makinig po kayo hanggang sa matapos. At yung mga pinag-uusapan po natin dito ay minsan o madalas inuulit natin dahil kailangan po nating ulitin. Hindi po nagre-reflect po sa monitor po, sir. Ayun. Ayan. Sana nababasa nyo pa rin po. So, napili ko po ito para yung mga hindi nakapakinig po, yung mga previews, siguro may isang buwan na po ito, ay hindi po masyadong mag-alala. If ever you have relatives who are living with HIV/AIDS, ay kailangan ko pong ulitin po ito. Okay? How HIV doesn't spread. You can become infected with HIV through casual contact. That means you can catch HIV or get AIDS by hugging, kissing, dancing, or shaking hands with someone who has the infection. So, wag po kayong mag-alala dahil paulit-ulit na rin po natin nababanggit ang pamamaraan kung paano mahawa ang isang tao sa HIV. So, kahit na meron kayong kaibigan, mahal sa buhay, ay pwede nyo silang akapin, halikan, o makipag-handshake, o katabi sa pagtulog, wala pong problema po doon. So, saan na ba tayo nakarating nung huli? Ito, yung mga, I guess dito sa other complications, wasting syndrome. Ano pa yung itong wasting syndrome? Untreated HIV/AIDS can cause a great deal of weight loss dahil meron po siyang diarrhea, weakness, and fever often happen with the weight loss. Kasi iisipin po natin, minsan meron po kayong nakikita na maganda ang pangangatawan, malakas, malusog. Tapos, napansin nyo na unti-unti. Yung iba po kasi mabilisan pong pag-loss ng weight. O yung iba naman, unti-unti. Bakit? Kasi nagkakaroon po sila ng diarrhea or loose bowel movement. Hindi na po nila masyadong na-absorb yung mga kinakain po nila. Siyempre, kung meron kang LBM o loose bowel movement or diarrhea, manghihina ka. At yung iba ay may sabay ng lagnat. If ever the person or the patient is not aware na meron na pala siyang HIV, meron po kayong nakitang ganito, pwede kayong mag-suggest or mas maganda na gumonsulta na po siya sa doktor. Brain and nervous system called neurological complications. Pag sinabing brain and nervous system, patungkol po lahat sa neurological complications. HIV can cause neurological symptoms such as confusion. Mahirap po yun. Kausap mo siya, sasagot pero matagal niyang iisipin yung isasagot sa'yo or sasabihin niya, ano nga ba yun? Ganon. Forgetfulness. Magkaiba yung confusion sa forgetfulness, ha? Makakalimitin. At hindi magkaiba rin po yung pagkaulyanin. Yung bang
Kahit na recent lang ay nakakalimutan niya. Depression, lalo na po ito. Yung talagang down po sila. Yung anxiety naman, marami siyang mga fear sa, sa isipan po niya. And difficulty of walking. Kasi kung meron na po kayong mga neurological complications, kasama na po yung nervous system, it will affect yung paano ka lumakad. So kung nakita nyo na po ito, undiagnosed HIV, dahil sa naririnig nyo po to, mas maganda na kumbinsihin nyo, suggest nyo sa pasyente na magpatingin na po. HIV-associated neurological conditions can range from mild symptoms or behavior changes and reduce mental functioning to severe dementia causing weakness and not being able to function. So depende pa rin po kung paano po mag-react yung katawan ng isang tao, isang pasyente, kasama na po yung immune system, kasama na po yung outlook, kung paano niya harapin yung pag-approach po ng isang pasyente kung anong nararamdaman niya. Kasi meron ngang mga pasyente na nasinat lang, ayaw na niyang bumangon, ayaw niyang kumilos, ayaw niyang kumain, yung mga ganun po. Pero dito, dahil sa may neurological problem, yung iba hindi niya makontrol, kagaya ng confusion, kasi naapektuhan na po yung nervous system. Yung forgetfulness, depression, anxiety, and the others, hindi na po niya makontrol ito. So, pag nakita niyo po ang isang tao na meron po nito, unknowingly na meron po siyang mas mabigat na karamdaman, mas maganda pa rin po na magpa-check up po sa doktor. Saka yan yung mga dapat hindi mo naiiwanan. Oo. Kasi, ayun, baka kung saan na pumunta, hindi nakakalakad, pero kung ano-ano na maiisip niya. Oo. Pero the fact na meron kayong ito, yung nanghihina na, hindi na makalakad, yung iba, iisipin nyo baka na stroke. Mas maganda pa rin po na minsan there are circumstances na masyadong overreact. Mas maganda na yun kasi dadalhin nyo po siya sa ospital kaysa yung nagiging lang, ay makaka-recover din po yan. Yung mga ganon, mas maganda na po na mas maka-receive po kayo ng medical advice from experts kaysa yung kayo-kayo lamang po nagda-diagnose sa inyong sarili. Okay? Other complications, yung patungkol po sa kidney, HIV-associated nephropathy. Pag sinabing pong kidney nephropathy po, is swelling and irritation called inflammation of the tiny filters in the kidneys. Yung, if you can imagine the anatomy of the kidneys, of course I do, mamamaga po ito. So, maapektuhan po yung filtering activity po ng kidneys. These filters remove excess fluid and waste from the blood and pass them to the urine. Kidney disease most often affects Black and Hispanic people. Pagka namamaga na po ito, di ba, siya po yung tagasala ng waste o dumi o lason sa ating katawan. Pero pag namamaga, syempre po, hindi na po lalabas yung dapat lalabas. So, iiwan sa ating katawan. Kaya, yun na po, hindi na po niya mailalabas yung excess fluid and waste, ibabalik niya po sa ating katawan. Kaya, hindi lang po yung kidneys na po ngayon ang mamamaga, magkakaroon na po kayo ng edema. So, nagkakamanas na po. Liver disease also is a major complication mainly in people who also have hepatitis B and hepatitis C. Naipaliwanag na po natin before na itong mga komplikasyon na to, siyempre, humina na po yung immune system ng isang HIV/AIDS, may HIV/AIDS, ay madali na po silang ma-infect po ng ibang bacterial, fungal, and viral infection. Ito, ulitin ko po, yung HIV/AIDS ay virus po ito. Human immunodeficiency virus po ito. So, hindi lamang po yung virus na ang aatake,
kundi pati yung fungal at saka bacterial. Kasama na po yung hepatitis B or hepatitis C. Kaya minsan, pupunta po yung pasyente sa ospital dahil naninilaw na po siya. Pero di niya alam na meron po pala siyang mas mabigat na karamdaman. Doon po sila nadadiagnose na meron na rin pala silang HIV. Kaya po, yung mga pasyenteng pupunta sa ospital, marami na pong gumagawa na routine. Kami nga po, routine na po yung HIV testing para sa mga buntis. Kung pumunta po sa ospital na meron pong PTB, hepatitis B, ay tinetest na po sila sa HIV. Kasi posibleng meron na pala sila na hindi nila alam. Okay? Paano yung prevention? Ito na po yung prevention. Consider pre-exposure prophylaxis. Pag sinabi nating prophylaxis, wala ka pa naman yung karamdaman, ay bibigyan ka na. So para meron ka ng protection. Pre-exposure. Sino po yung mga pre-expose? Yung mga sex workers. Kasi there are countries na ano po ito, na accepted po ito, yung pagiging sexual workers. Meron po silang center na pupuntahan po ng mga sexual workers na to, meron po silang lisensya, mind you. Hindi sila yung patago. Yung valid po yung kanilang occupation as sexual workers. Meron pong mga ganung bansa. Pero hindi ganon kadami ang may HIV/AIDS dahil po maganda rin po yung health system po nila. Mayroon po silang regular check-up at itinuturuan po sila kung paano makaiwas po nito. At they should observe unless ipapahamak nila yung kanilang sarili. So, meron pong mga institution that they should go regularly for them to be checked up also regularly. And if they need some vaccination or prophylaxis, ay binibigyan po nila. There are 2 PrEP medicines taken by mouth, also called oral, and 1 PrEP medicine given in the form of shot called injectable. Ito po, very elementary na po ito. Siyempre, by mouth, oral. Pagka injectable, i-inject po sa inyo for a shot. The oral medicines are, hindi nyo na po kailangan aralin pa to, i-memorize na ito kasi ibibigay po ng mga health personnel, yung mga authorized medical doctor po na mag-attend po sa inyo, alam na po nila kung anong ibibigay sa inyo, ano itong mga gamot na to, yung Truvada or Descovy, meron pong, pwede pong merong ibang brand po dito sa Pilipinas na ito yun lang po yung magandang balita. These are given free sa mga tao na nangangailangan po nito. Bakit binibigyan po ng PrEP, yung pre-exposure prophylaxis po, yung ibig sabihin ng PrEP or PrEP, can reduce the risk of sexually transmitted HIV infection in people at very high risk. Kaya kung, sino po kasi yung mga high risk? Usually po, yung mga gay or yung mga lesbian. Pero gay pa rin, bisexual, at saka those who are engaged in man-to-man sexual relationship. So sila po yung binibigay. Binibigyan po ng mga medications na to. The PrEP can reduce the risk of getting HIV from sex by about 99% and from injecting drugs by at least 74% according to CDC and prevention. So, kung kayo po ay sa bagay sa ating mga mananampalataya, this is not much of a problem for us kasi we are not engaging in these activities anymore. Pero just for the information of everybody, pwede po kayong pwedeng bigyan ng isang tao ng prophylaxis sa mga taong
exposed po dito. Okay? Oh, use treatment as prevention, also called TASP. Kasi yung TAS, treatment as prevention. If you have HIV, taking HIV medicines can keep your partner from getting infected from the virus. Diba? Paulit-ulit na rin po natin nababanggit na kahit na meron pong HIV, yung isang pasyente, kung mababa po yung viral load niya at he can adhere to the treatment protocol na ibinibigay po ng doktor. This is very important for the patient. He should get medicines from DOH, accredited health institutions sa Pilipinas, more than 150 clinics or centers po sa buong Pilipinas. Nationwide po ito, at least 150 centers po ang nag-o-offer po nito. Na kung meron po kayong kakilala, hanapin lang po nila ito. Na they can avail of free medicines from the centers at they can avail of laboratory tests for them to know kung gaano kataas, kababa yung viral load ng isang pasyente. At according to them, sa mga espesyalista na to, if you are HIV positive, if you undergo or you adhere to the treatment protocol that is given to you, the viral load should be lowered or reduced or become undetectable in 6 months. Okay? Dapat in 6 months mababa. Pagka nagtinignan po nila sa laboratory, it becomes even undetectable or may not or even give you a negative result because of the treatment you are taking in. So you must adhere to the treatment protocol. You should have a strict follow-up. You should be very compliant in attending to your schedule. Yung binibigay ng schedule ng doktor for your check-up. Minsan kasi, ang sakit ng Pilipino, na kailangan, totoo naman po ito. Ibinibigay ng libre, katamaran pa. Tatago pa. Magtatago pa. May sakit ka na, ibinibigay na ng libre, ayaw mo pa. At pinakaayaw mo pa, ayaw mong pumila. Sa may bayad, pumipila ka eh. Di ka nagagalit. Pero sa walang bayad at pumila ka, nagagalit ka. So, saan ba tayo pupunta? Gusto mo ba talagang gumaling o hindi? So, yun yung mga frustrations din po ng mga doktor na sasabihin naging busy, pagbalik, imbes na gumaling, lumala pa. Alam nyo ba, as a medical doctor, that's how we feel. Para bang is a failure on us na pag bumalik kayo, ay wala na po kaming magagawa. And then, your guilt, ililipat nyo sa aming mga doktor, yung guilt. Pero, the truth is, kayo po ang nagpabaya. So, sana maintindihan nyo po yung side din ng mga doktor na tumitingin sa inyo. Huwag nyo po lahat isisi dahil it's a negligence on your part. Kaya po, again, if you have relatives having HIV/AIDS, tell them they must adhere to the protocol given by the doctor. They should go to the scheduled follow-up. Ano man ang dahilan, ay kailangan po nilang sumunod po. Kasi lalala at lalala po yung inyong gamot. Again, HIV is not curable, but it can prolong your life. You can live a long life, a quality life if you adhere to the treatment protocol. I-maintain nyo lang po na maging undetectable yung virus, hindi po maapektuhan yung immune system. Okay po? Use post-exposure prophylaxis, also called PEP, if you've been exposed to HIV.
If you think you've been exposed through sex, through needles, or in the workplace, contact your healthcare professional or go to an emergency room. Taking PEP as soon as you can, within that first 72 hours can greatly reduce your risk of getting HIV. You need to take the medicine for 28 days. Ito po yung magandang balita po. Kasi before, pagka na-prick na yung daliri ng isang phlebotomist, yung mga medtechs, or yung mga doktor, yung mga nag-o-opera, kagaya po namin, pag natusok na ng karayom, ay talagang lugmok na, parang bumagsak na ang buong mundo. Kasi sasabihin mo, may AIDS yung pasyente ko, mahahawa na ako. Surely, kung yung itinusok mo sa kanya, yung dugo niya, naitusok mo sa sarili mo, ay pwede kang mahawa. Pero ang sabi nga dito, meron na po silang ibinibigay na post-exposure medications or prophylaxis na once na aksidente, nangyari po sa iyo ito, ay pwede ka nang pumunta sa emergency room. In 72 hours, you should receive yung post-exposure prophylaxis. And meron pong ibibigay na medications for you to take in 28 days. So yun po yung mas maganda ngayon because through intensive research ay na-improve na po nila ito. So yun lamang po yung magandang balita. Nalilesen na yung Nilesen na po yung transmission po. Matitigil na po doon. So, kasi marami po talagang accidentally na nahahawa, lalo na po sa mga health personnel in the operating room, sa pathology, laboratory, yung mga ganun po. Yung mga nagbibigay po ng IV injections during the CT scan, MRI, ay yung mga laboratory ancillary procedures ay kailangan pong mag-inject at kung minsan ay hindi naman sinasadya na piprick po nila yung sarili nila. So that's enlightening news para po sa mga health personnel if ever. Use clean needles. If you use needles to inject illicit drugs, make sure the needles are sterile. Don't share them. Use needle exchange programs in your community. Before, sabi ko, buti nga po, ay gumagamit na po tayo ng disposable needle. So, kung ginamit mo, kahit yung mga drug users, ay itapon mo na kagad para hindi na magamit ng iba. And of course, logically, kung ikaw ba naman gagamitin mo pa yung gamit ng injection, o yung ringgilya, wag na. If you're pregnant, get medical care right away. Ako po, obstetrician, gynecologist, talagang, routine yung pag-request po ng HIV testing para malaman po namin kaagad. Kasi there are some pregnant women na ignorant na they are already HIV positive. Pero kung ikaw, you are aware that you are HIV positive, if you're pregnant, get a medical care right away. You can pass HIV to your baby. But if you get treatment during pregnancy, you can lessen your baby's risk greatly. Yung muli, pag mababa po yung viral load po ninyo, ay hindi po kayo maililipat po sa inyong baby. Okay? Consider male circumcision. Studies show that removing the foreskin from the penis, called circumcision, can help reduce the risk of getting HIV infection. Kasi po, hindi na po maiiwan po doon sa foreskin. If you have sexual contact with an HIV positive person, hindi naman agad po kayo mahahawa. Sabi nga nila, you may get the infection more than 10 times sexual act bago kayo mahawa. Yung isang beses lang, pero of course, average lang po yon. But you can you will be infected even on the first sexual act. Itong pagka hindi po circumcised yung isang lalaki ay hindi po na ilalabas pa po yung So, doon po naiipon. Okay? Oras na ba natin? 5 minutes pa.
Sige. Marami pong mga, ewan ko, marami pa ba ito? Ang dami pa. Di Sige, natin, ano na lang natin dun muna. di natin kayang tapusin. Mahaba pa pala ito. Pinipili kong binibilisan pero hindi pa rin pala kaya natin matatapos. So, sa susunod, to end our discussion, ang sinasabi ko nga po ay lately, pinakamataas po yung new cases po ang Pilipinas in Asia, pinakamarami po ang Cebu. Na sumusunod po sa Manila at saka Quezon City. At on the whole world, there are 4 million people living with HIV/AIDS. And for 2024, ay meron po tayong sa Pilipinas more than 3,000 cases po ng HIV. So, bakit kailangan naming sabihin ito? Para maging alerto po ang bawat isa na hindi po biro-biro dahil pag hindi kayo nag-treat na may HIV, this is fatal. Nakakamatay. Okay? Kaya hindi po, in fact, the first who died in the United States ay only 16 years old in 1969. Kaya dapat po ay mag-ingat po tayo at kung nandyan na, ay harapin natin ang problema. Hindi ko sinasabing kayo po may HIV, yung inyong mga mahal sa buhay, yung mga kaibigan, at higit sa lahat, huwag nang magpaka-gay, magpaka-lesbian, magpaka-bisexual, o huwag nang makipag man-to-man sexual relationship or woman-to-one sexual relationship. Yun po. Kailangan na po nating magpaalam. Oo, maraming salamat, Doc Eugene. At I hope na by next meeting or ano natin, matapos na to. Oo. Okay lang, sa akin okay lang kasi talagang nadidetalye Oo. Importante, hindi yung tagal, kundi yung may naiintindihan ba tayo, nagkakaroon ba tayo talaga ng malaking idea kung ano ang mga dapat nating gawin. Kaya wala tayo or meron na tayo. Yun ang importante. Kaya maraming salamat at kita-kita na lang tayo bukas. Oo. Oo. Ang isipin na lang natin kung may karagdagan yung ating nalalaman ay mas mabuti. Di ba? Knowledge is power, sabi ni sino ba 'yon? Ernie Baron. Oo, Ernie Baron. Naalala ko pa, Diyos ko. Anyway, kasi sikat siya noon. Oo, palagi yun ang kanyang pagkat bago matapos yun yung kanyang ending clause. Oo. Knowledge is power, sabi. Dito naman sa atin, iba ang may alam. Iba ang may alam. Oo. Yun lang po, maraming salamat at batiin na kaya natin sandali, kaya pa? Magbati lang tayo kasi nandito si Ma'am Joy Rico. Wow. Oo, Magandang umaga po. See you on Monday po. Raquel Taha, Genevieve Gaa, Ma'am Rowena Aureliana, Ma'am Sheila Fernandez. Hello, Ma'am. Sama niyo yung mga apo ko, ha? Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Sana meron po kayong natutunan po sa ating lecture ngayon. Rosel Bentier. Yun na pa. Carmen Gobalane. Lixie Airos. Ano yan? Alma Dakatimban. Mukhang hindi ko kilala. Kilala Si Ma'am Rose Calara. Ma'am Leticia Aranda. Okay. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Marie Chris. Si Ma'am Marie Chris Marciano. Okay. Sino pa? Ay, naku, nandito ang aking favorite. Ivan Monggoso. Oo. Natutuwa lang ako dyan sa batang yan. Magandang hapon po. Yan. Maraming salamat sa mga tumangkilik. Naka 18 million. Naka 19 million. Palagay na natin 20 or walang ano to itong ano na to.
Hindi, sa inyo, ilan na tayo? Ting- Hindi, kanina 90 na eh. So, anyway, napakapalad nitong 19 or 20 ng viewers dahil nadagdagan ng inyong kaalaman. Yun lang po, maraming salamat at huwag kayong aalis Alis dyan. dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Bye-bye. Ay, si Joby pa po.